Good morning sa ating lahat po. Nandito ulit ang inyong mga kabukid, mga ka-farming, mga kabukid, mga pag nagtatanim. Good morning po sa ating lahat. Ito po ulit tayo. Alam niyo po sa totoo lang nakakatuwa po ang ating mga pananim, ang ating mga halaman. Kasi po, tumutubo na po sila. Ayan, nakita niyo po may bulaklak na po yung isang tinanim natin, mga kabukid. Ayun po. Yun, naglagay po ako ng ano dyan kasi maglalagay po tayo bukas ng abono. At para po sa ano natin, mga halaman, para mabilisan ang kanilang pagbunga at higit po sa lahat, mataba po ang ating mga halaman. At yung tinanim po natin dyan, yung nasa bungad na yan na may bulaklak na dilaw, ay patula po yan. At nandun po sa unahan, mayroon po tayong upo at saka pipino. Yan lang po muna ang ating itinanim. At alam niyo po ba, nakaharvest na po tayo sa ating pichay at naigulayin ko na po mga kabukid. O, diba? Ang saya lang po isipin ng katulad natin na mga babae, kayang-kaya din natin gumawa sa mga gawaing pambukid. Hindi naman ibig sabihin, ako po talaga ay proud po ako, ay galing po ako ng abroad, pero hindi ko po kinakahiya at kinakalimutan ang mga ganitong gawain kasi po dito po ako masaya at higit po sa lahat, exercise din po ito sa ating katawan. Di ba po mga kabukid? I-enjoy lang po natin ng ating life habang po tayo ay nandito sa mundong ibabaw, kung saan po tayo masaya gawin po natin kung ano po ang dapat nating gawin, di ba po? Papalayo sa lugar na yon, papalayo sa aming barangay, papalayo kay Mang Celso, papalayo At sa dyan bawat po ay barangay naano po president, natin ang ating mga pananim, naghahanap po papalayo tayo kung ano po. Dapat kasi sa po, ano siya responsibilidad eh, yung nagapang po siya, hindi po doon sa angkop, doon sa nilalagay nating gapangan niya, kundi nasa damuhan po siya ay nagapang. Kaya hinahanapan ko po ng paraan para po siya maano po ang kanyang gapang. Kaya ayan po ay inayos po natin lahat yan ang kanilang mga gapangan para po gagapang po sila kung saan po sila pupunta na mga balag. Ayan po, yung nasa ano po natin, sa harapan natin, nag-ano na po siya, namulaklak na po siya. It means nun, namulaklak, ang kasunod nun ay bubunga na siya. Di ba mga kabukay? At yan po, ay i-enjoy lang po natin ng ating mga sarili sa pagganitong ano ng paraan, di ba po? Ayan po, inayos ko po talaga siya kasi nga po yung puno ng ating halaman ay lumilihis po. Kaya po siya nagkaganyan. Ayaw niya po talagang gumapang doon sa angkop na nilagay natin. na yun ay madami akong nakilala. Si Javier na puro peklat ang mukha mula sa bugbog ng kanyang amain. Buti nga daw at buhay pa siya. Akala niya ay matapos siyang bugbugin ito ay mamamatay na siya. Si Rodolfo na may malaking peklat na halos sinakop na ang buo niyang likod, ibinuhos daw ng kanyang ina ang kumukulong mantika dito dahil sa nagpapaalala daw ito ng manluloko niyang ama. Si Andrew, 5 buwang sanggol, nakita daw sa basurahan. Kung hindi Diyan naagapan talaga ay po, napipilitan ano niya ko na talaga lamang yung at pinakarutin ko po talagang konsensya gawain pa to tuwing ang umaga. bawat Kaya isa sa paminsan, kanila. ano po Ay talaga kwento ito, niyang kwento na ay nakikita yung sa mga mga peklat nailipat mula naman sa natin aming ng mga katawan. suha at rambutan, Ang hindi alaala pa ng po pwede silang nagpapakahirap ay itanim, ay kailangan po kalikasan. natin, palakihin pa po natin ng konti para ilipat po natin. At ayan nga po, ay hindi ko talaga ako mapakali pag ano talaga siya, hindi natin nahuhukay o nahuhukayan yung ano niya, yung tawag nito, yung mga puno niya, kasi po maglalagay tayo ng abono. Gusto ko kasi nakaano yung anuhan ng abono, parang inuhukay natin para doon yung abono hindi magkalat. Ayan na nga po,
Yun yung ano natin, yun yung purpose natin kung bakit po nandyan po ako sa ilalim. Mas maganda kasi yung yung malinis yung puno niya para po sa pag ng abono, saklaw ng ng halaman, 'di ba po? At ako po ay nag-enjoy sa mga ginagawa ko talaga sa bukid kasi nga po diyan po tayo sanay at higit po sa lahat diyan po parang yung katawan natin. Parang yan exercise na din po para sa sarili natin para iwasan natin ng Kaso nga lang kahit paano exercise mo, tinamaan talaga ako ng magaling na trangkaso at ako po ay namamanat kasi po inuubo, sinisipot at may lagnat ng konti. Siguro nung pagkatapos nung bagong taon dahil nga po sa pagod, puyat at higit po sa lahat, sobrang lamig talaga dito sa bundok mga kabukid. Hindi katulad sa sa kabayanan or sa city na konti lang ang maramdaman mong lamig. Dito talaga ay maramdaman mo talaga yung sobrang lamig talaga as in. Sa gilid at nagbabaka sakali na mayroong lugar na pwedeng pumasya ang aking maliit na katawan para tuluyan akong makalabas doon. Laging nakakaagaw sa akin ang atensyon ng mga ibon na sumasayaw sa hangin at may naayang pumasok at lumabas mula sa langit, bagay na kinaiingitan ko. Pero ang bawat araw ay tila pagkahinto sa akin. Ngayon nga po, kailangan natin siyang linisan at higit po sa lahat, kailangan maganda po ang ng ating mga halaman, walang madidisturbo ng mga tawag nito, damo. Excited na talaga ako mga kabukid na makita po yung pananim natin nabubunga at makita po natin kung ano po ang resulta. Diba? Ako lang lahat yan gumawa. Ang proud ako sa sarili ko. Partida yan. Galing pa akong abroad yan. Nakala ko hindi ko pa siya makakaya gawin. Kayang-kaya ko pa rin pala ang ganitong mga gawain. Diba po mga kabukid? Enjoy lang po tayong lahat at maging masaya po tayo sa ating mga gawain lagi. Minsan nga, akala ko'y kulangot yun na nalaglag mula sa butas ng ilong niya. Natatawa na lamang akong mag-isa kapag naiisip ko yun. Katulad ng ibang mga pagpupulong ay baka antukin na naman ako. Paulit-ulit na paalaala na kailangan namin maging mabuting mamamayan ng Pilipinas. Nautang na loob namin mula sa gobyerno kung bakit buhay pa kami, na walang magiging problema kung susunod lamang kami sa mga pinag-uutos ng pasalidad na yon. Halos sa ulo ko na nga lahat ng sinasabi niya sa amin. Hindi ko nga alam kung abnormal ba ako, pero iba talaga ang pumapasok sa isipan ko kumpara sa ibang kasing edad ko. Halos 10 taon na rin ako, pero pakiramdam ko ay walang anumang aksyon ang nangyayari sa buhay ko. Paulit-ulit at walang bago. Pakiramdam ko ay hindi ko nakakayanin na tumigil pa sa lugar na yun kahit na 1 taon. Ang masama nito, wala akong magawa. Hanggang sa nakaramdam ako ng pag-ihi. Tamang-tama at nasa likuran akong parte. Pwede akong makalabas ng hindi masyadong napapansin. Malapit lang din yon sa CR. Lalabas ako ng pinto, lipo sa kanang kanto at iyon na. Mabilis ako nakarating doon at pakiramdam ko ay puputok na ang pantog ko at anumang oras ay maiihi ako sa short kapag hindi pa ako nagpunta ng CR. Papalabas na ako nang may 2 boses akong narinig na parang nagtatalo. Ang sabi ng lalaking boses, kailangan ba natin itong gawin, Alicia? Hindi naman ako naghahanap eh. Kahit kailan na hindi naman kita sinumbatan. At saka hindi natin kilala kung sino ang batang pwede nating ampunin. Malay ba natin kung kaninong kriminal na anak yan? You still have time to think about it, Alicia. I love you the way you are. No more, no less. Wala na akong hihilingin pa sa'yo. Sinagot naman siya ng isang malambing na tinig mula sa isang babae. Be sure of that. Ako nang bahala sa lahat, Armando. Wala kang dapat alalahanin. Naalaki ang batang yan na bahagi ng pamilya natin bilang isang mapagmahal na bata at mabuting tao. I promised you. Parang nabuhayan ako ng dugo sa mga narinig ko. Ang malambing na boses ng babaeng iyon ang sagot sa panalangin ko.
Sa pagkakaintindi ko ay mag-aampon ang mag-asawa ng bata mula sa ampunan. Kukunin nila at isasama sa bahay at ituturing bilang pamilya. Para bang may kung anong pintig sa aking puso ang kumakabog ng mabilis. Pati ang aking tuhod ay nanginginig na parang may gustong gawin. Hindi ko na mahintay pa ang susunod na mangyayari. Isa lang ang nasa isipan ko ng mga sandaling yon, ang makilala ang mag-asawa na nagmamay-ari ng boses ng narinig ko kanina. Sila ang susi sa dalawang bagay na pwedeng mangyari sa buhay ko. Una ang makalipad ng malaya mula sa hawla ng aking kinakalagyan. Pangalawa, ang may kilalanin na pamilya, isang ina at isang ama. Mabilis ako nagulat ng kamay at inakbang ang aking mga paa palabas ng CR para makita ko ang dalawang mag-asawa. Pero hindi ko na sila naabutan pa sa labas. Para ba ako naghahanap ng dalawang taong napaka-importante sa buhay ko? Nagpunta ako kung saan ako galing kanina at nagbabaka sakali na andun sila kasama ang iba pang mga bata. Baka namimili na sila at hindi nila ako makita. Baka iba ang kunin nila at hindi ako. Iniisip ko ang ilang detalye na pwede kong makuha mula doon at magamit ko para ako ang mapiling nila. Nakakalaman ako ng para sa iba kaya hindi ko sasayangin ang pagkakataon na yun para hindi mo makuha nila. Pakiramdam ko na mga sumunod na araw ay pagsubok sa akin para gawin ang kung ano man lang pwedeng makatulong sa akin. At sa pagkakataon na yun ay hindi ako dapat mabigo. Hanggang sa naalala ko ang salitang painting. Alam ko yun mula sa isa kong pag-aaral kay Sir Mateo. Magkukulay at bubuo ng hugis at anyo na kung anumang bagay. Kahit kalimitan ay parang walang itsura ang mga pinapasa ko kay Sir Mateo, mukhang makakatulong ito sa mga plano ko. Simula ng araw na yon, ang klase ni Sir Mateo ang naging paborito kong pasukan. Maliban doon, kung wala ako sa klase niya ay nasa silid-aklatan ako para alamin ang lahat ng bagay tungkol sa pagpipainting. Niyakap ko ang kabuuan nito. Makakatulong ito ng lubos sa akin. Sabi ni Sir Mateo, sa canvas ito ang kawalan. Doon mo gugulit ang katulayan, ang subject na pumupukaw sa iyong atensyon at damdamin. Doon mag-uumpisa ang pagguhit hanggang sa maipinta mo na ang anumang bagay na nasa iyong puso at isipan. Doon na kahit sa aking sarili ay hindi ko alam ang aking iguguhit. Isa pa, hindi naman ako ganun magaling pagdating sa bagay na yon. Bata pa din ako na ang tanging alam iguhit ay 3 bilog at kung anong hugis na halos hindi ko maintindihan. Hanggang sa nakita ko na lamang ang sarili sa parehas na pambahayan na aking ko binuksan ang pinto. Pero mukhang walang tao sa loob ng 4 na sulok ng kwartong yun. Hindi ko agad napansin yun dahil sa mga nakasabit na mga painting sa pader, ang aking unang umagaw ng atensyon. Nagtataka ako kung bakit parang walang matulong painting sa Sir Mateo o mga hindi kumpletong larawan. Yung iba ay parang mga guhit at kulay lamang. Para sa isang guro, sa ganung larangan ay hindi mo maintindihan kung bakit gano'n ang pinta niya. Walang ganda at mapapansin mo mukhang magulo pa. Naagulat na lamang ako na nasa likuran ko na siya at nakatayo habang nakatingin sa kanyang mga pinta. Nasabi ko na lamang, Sir Mateo, andiyan ka na pala. Hindi kita napansin. Busy ka kasi ata sa pagsilid niya sa mga obra ko. Nagustuhan mo ba? Napakamot ako sa ulo at sumagot. Sir Mateo, bakit ganyan ang mga pinta mo? Parang walang anyo at kulay na hindi pa tapos. Parang magulo eh. Tapusin mo ba yan? Yun ang pagtataka ko sa aking nakita. Tama lamang ang tanging naisagot niya. Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe and follow. Much love from Little Yas to each of you. Content creator.